Si Charles Barkley na mismo ngayon yung nagsabi kung gaano kalaki yung epekto ni LeBron sa Eastern Conference paglipat niya sa Philadelphia dahil napilitan nga raw talaga yung mga teams na gumawa ng malaking hakbang ngayon para maging contender lang dahil sa binuo mismong super team sa Sixers sa paligid ni LeBron. Kaya sinabi niya mismo na mukhang ngayon nasa Eastern na talaga ang malalakas na teams kumpara sa Western dahil halos lahat ng mga report at usapan ngayon sa media, lahat nakapokus ngayon sa Eastern Conference. Kaya parang sinasabi mismo ni Barkley ngayon na Sixers talaga ang pinakarason niyan. May LeBron, Jaylen Brown, Joel Embiid, Tyrese Maxey, plus bench core ni Anthony Simmons, Dean Wade. Yan yung nakikitang possible maging challenge sa defending champ na Knicks. Hindi naman sila totally nag-upgrade nagbawas pa nga pero possible na nakikita pa rin na nasa lagay pa rin yung Knicks sa pagiging champion contender. Hindi lang naman Sixers ang lumakas dahil may LeBron at Brown. Ang Boston Celtics kahit na wala si Jaylen Brown, hindi nila pinabayaan si Jason Tatum. Kinuha nila si Mitchell Robinson, pinapirma si Mike Conley at may Paul George pa at possible gumawa sila ng blockbuster move kay Curry kung maging available. Kaya may mga analyst pa rin talaga na naniniwala ang Celtics kaya pa rin mag-stay na contender kahit magsimula sila ng bagong era sa paligid ni Tatum. Yung Orlando Magic tuloy-tuloy pa rin sa pag-develop ng mga batang core after ng playoffs appearance nung nakaraang season. Nakikita na isa pa rin to sa mga teams na possible pumasok sa playoffs contention. Ang Indiana Pacers ni Haliburton kahit nung nakaraang finals appearance, bigo sila at sa dumaang season, nasa ilalim sila ng Eastern. Gumawa ngayon yung mga yan ng upgrade sa paligid ni Haliburton. Kinuha si Ivica Zubac plus Kelly Oubre Jr. plus addition ni Larry Nance Jr. Kaya nakikitang possible makabalik pa rin yung mga to sa pagiging contender. Samantalang ang may nabuo ng core, Trae Young, Anthony Davis, na kung magiging 100% nga raw na healthy si Davis, mas mataas yung ine-expect sa mga to para sa championship window, free agency. At first overall pick nilang si AJ Dibonsa. Kaya nga nakikitang mas naging balanse pa yung roster nila sa depensa at shooting. Kaya inaasahan rin yung mga to sa playoffs appearance. Wag lang rin talaga mauusog itong si Davis Samantalang ang Miami may Giannis at Adebayo. Kaya lalong tumataas rin yung tingin sa mga to sa pagiging champion contender. Pero kulang pa nga raw yung hit sa shooting at perimeter spacing at meron ding nagsasabi na pwede silang maging mahina sa depensa dahil sa ilang lineups kahit nandun si Giannis, contender pa rin naman pero hindi champion contender hanggat may butas nga raw sa perimeter spacing yung mga to. Ang Cavaliers nananatiling champion contender pa rin sa Eastern. May Donovan Mitchell, Evan Mobley, Jarrett Allen, James Harden. Walang malaking movement sa offseason pero may maganda pa rin foundation nga raw na nakikitang rason bakit marami pa rin mga analyst yung mataas ang tingin sa Cavaliers at ine-expect pa rin na kayang sumabay sa contender team ngayon sa Eastern. Pwede mo pa rin ilagay yung team na to sa pagiging champion contender Kaya yung truth bomb ni Charles Barkley hindi lang talaga about sa paglipat ni LeBron sa Sixers. Siya rin nga raw yung reason kung bakit nagbago yung balanse ng mga teams mula sa pagiging champion contender. Kaya nakikita na nasa Eastern na rin ngayon yung maraming legit champion contender na teams. Kaya sinasabi mismo ni Barkley na mas mahirap na ngayon ang contention sa Eastern kumpara sa Western dahil sa paglipat mismo ni LeBron. Kung nasan si LeBron, nandun talaga yung pressure sa mga teams lalo ngayon sa nabuild na super team ng Sixers. Kaya halos lahat gumagawa talaga ng paraan o galaw para maging champion roster. Yan yung epekto ni LeBron sa Eastern ngayon. Isa lang rin kasi talaga yung inaalala ngayon sa Sixers, yung lagay nitong si Joel Embiid. Kahit yung mga fans, yan yung pinaka-concern kung kaya nga talaga nitong maglaro ng 100% healthy sa isang buong season o kahit malaro nga lang yung isang buong 82 games sa regular Yan yung pinaka-reason bakit napupurnada rin kasi yung championship contention nila dahil mas madalas pa siyang ma-injury kaysa mag-contend. Sinabi mismo ni Max Kellerman na dapat nga raw i-trade si Joel Embiid ng Sixers. Sa podcast nila yan ni Rich Paul pero mukhang hindi naman sang-ayon si Rich Paul dyan Yung pinaka-reason nga raw dyan, yung matagal ng injury history ni Embiid. Tuwing off-season mukhang healthy yan pero halos pagpasok ng season nagkakaroon agad siya ng panibagong injury. Si Embiid ang sentro ng sistema ng Sixers
Kaya natural nga dapat na siya yung nagdadala ng sistema na to. Kapag hindi nga kasi siya nakakalaro, kailangan pambaguhin ng Sixers agad yung buong game plan nila. Nauuwi lang lahat yung trabaho kay Maxey bilang first option. Kapag nasa injury, itong si Embiid, hindi lang rin kasi linggo yung inaabot ng injury niya, madalas buwan talaga. Kaya nakikita na kung aabutin na naman yan ng bagong injury next season, possible yan yung pinakamaging reason ng Sixers para pakawalan siya. Lalo ngayon na nasa championship contention sila eh. Naghabol yung mga to ng championship title para kay LeBron, Brown at Maxey at syempre para sa kanya. Ang problema, kung siya mismo yung magiging reason para mapurnada na naman yung contention nila, malamang sa malamang wala nang no choice ang organization nila kundi gamitin siya bilang trade asset at kumuha ng panibagong starting center. Sa kanya kasi mismo nanggaling rin na 100% siyang healthy, excited na rin siyang maglaro kasama si LeBron sa Sixers. Yung mga analyst rin naman sinasabi sa ngayon, hindi talaga ganun kadaling i-trade at pakawalan ng Sixers si Embiid. Wala silang reason eh, lalo kung nakikita naman talaga nasa magandang kondisyon yan pagpasok ng bagong season at ready siya na mag-contend para sa championship title kasama si LeBron. Kaya lang naman lumalabas rin yung mga speculation kay Embiid na possible i-trade siya kung may injury lang naman yan. Kaya ngayon, yan nga yung kailangan nga raw iwasan at lalong ingatan itong si Embiid, yung ma-injury siya sa susunod na season dahil malamang sa malamang yan nga raw talaga yung magiging reason para gumawa ng hakbang ang Sixers sa panibagong starting center na tatargetin ng mga to pamalit sa kanya mismo. Dahil mas priority talaga ngayon ng Sixers ang win now mode kasama si LeBron kumpara sa dati nilang franchise player na si Embiid.